statement about, pwede kong basahin yung statement on Senator Bato? About Senator Bato, well, unang-una, talagang isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Tapos, ayan, nagpauso pa na hindi magkasundo yung kapatid. Yung kapatid naman, ang sabi, wala pa daw warrant. Pagkatapos noon, si Secretary Bersamin, iba naman ang sinasabi. Talaga bang linilito ba tayo? Pero higit sa lahat, kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? First and foremost, ang DOJ, parang nakalimutan ninyo na sinabihan na tayo ng Pangulo ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, na walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Di ba sinabi na yon? Pero, ayan, iba ang sinasabi, iba ang nagawa. Bakit? Nadampot bigla si Presidente Duterte. Kaya eto nga, andito na naman, without any formal request or communication, either from the ICC or the implementing Interpol agency, the DOJ is so eager to resurrect the same illegal mechanism it utilized against the former President Rodrigo Duterte. Let me remind the DOJ, before any Philippine authority can surrender, extradite, kung ano-ano pang mga terminology yung ginagamit para lituhin tayo, it must first have lawful custody of that individual. Section 17 of RA 9851, the oft-cited law of the Ombudsman, na hindi ko maintindihan kung bakit yung Ombudsman na ngayon na nakikialam sa mga extradition, merely authorizes the surrender of the person in custody. It does not grant authority to arrest any person na wala namang warrant. Naku naman talaga kayo, ginugulo lang ninyo kami at talagang linilin lang ang mga Pilipino. Pananakot na klarong-klaro ito. And to construe otherwise would be tantamount to authorizing the extrajudicial arrest for the purpose of delivering a Filipino citizen to a foreign tribunal. Bakit tayo papayag isuko ang Pilipino sa mga dayuhan? Power that the RA 9851 clearly does not bestow. And also, the DOJ must be reminded that clearly under our Constitution, only Philippine courts may issue warrants of arrest, as they alone are vested with the fundamental law, our Constitution with judicial power. No act of cooperation with a foreign entity can supersede the Constitution and the fundamental guarantee of due process and of sovereignty. Yun lang. Ma'am, would you advise Senator Bato na magpatuloy pa rin at pumasok dito sa Senado? Wala ako narinig kay Senator Bato, si Nancy De La Rosa na lang nagte-text eh. Kasi hindi mo naman mabibintang yung tao, walang warrant, puro haka-haka, puro chismis, puro balibalita, puro kopya-kopya. Tinatakot naman talaga siya. Ano ba naman yan? Ano pong sabi ni Mrs. Nancy? Well, abalang-abala siyempre ang misis niya at sanay na sanay yan eh, talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot. At kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may justisya, may soberanya ng Pilipinas ang umiral sa lahat. Tatanong niyo kung nasaan po si Senator Bato. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Okay, so mamang pinarating po, humihingi ng tulong sa inyo si Mrs. Nancy. Humihingi ng tulong sa lahat, talaga naman. At kung maaring tulungan, sabi ko, asahan ninyo kung anong abot ng aking makakaya. Tutulungan natin si Bato. Hindi para makaligtas kung siya ay may sala talaga, kundi na makatarungan ang mga proseso na gagamitin. Huwag itong nangyari kay Presidente Duterte maulit-ulit. Ma'am, right now, ano po yung forms of help or assistance yung plano niyo po na ibigay, i-exert kay Senator Bato?
Syempre sa ngayon, ang dapat ipaliwanag sa taong bayan na huwag tayong papayag na maulit muli ang nangyari kay Presidente Duterte. Kung maulit na naman yan, itong inaanunsyo nila, nadadamputin na naman si Senator Bato, si Senator Bongo, pati si Vice President Sara Duterte. At hindi po pwede yan. At kung sino-sino pa na linilista nila, katarantaduhan na yan, huwag na tayong pumayag. Sa ngayon po ba, ma'am, dahil wala pang warrant, kailangan immediately i-produce or i-present kung sakaling may warrant pa at kung wala, ma-clarify? Yun po ba yung panawagan nito? Ang panawagan ko, hanggat klaro at maipakita ninyo na totoo, kinakailangan tumahimik muna kayo. Kasi puros pananakot na ito. Ikalawa, kung talagang nariyan na yung warrant, fair warning lang, babala lamang sa ating mga opisyal, alalahanin na meron pang batas, meron pang konstitusyon, at may karapatan ang bawat Pilipino ipagtanggol ang sarili sa sarili nating mga korte. Ano po nakikita niyong motive ng pananakot? Yun na lang. Wala, syempre, under the gun lahat ng tinatawag na oposisyon, kahit hindi naman oposisyon. Sen, sorry, balikan ko lang. Ano po yung categorical na tulong na hinihingi ng asawa ni Senator Bato? Wala. Sinasabi lang niya, kinakailangan tulungan kasi itong nangyayari ay hindi tama. Pero would you know if meron na pong international law expert or lawyer po na I have no idea. Thank you po. Yes, generic lang talagang nagpapasaklolo lang talaga. As in, natataramta lang talaga kaming lahat. Pagkat hindi naman tama ito, I'm absolutely appalled by the Ombudsman, the Department of Justice making all these very reckless statements without any proof in hand, without providing any evidence. Thank you. Thank you, ma'am. Ayun. Magbo-blue ribbon ba sa Friday? Yes, Yes ma'am. po. Tuloy na. So magre-recount na yung Marine. Yun daw ang paputok yung pasabot. Diba? At saka, yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Yun ata yung original plan eh. You have information na hindi po darating si Congressman. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Nagbago ang isip, hindi na a-attend ang information ninyo. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Inuloko na tayo ng lubus-lubusan. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, but that's the original plan. But that's not what's gonna happen. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil premature, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Ma'am, sino yung magre-recant? Ma'am, Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. si Gutesa ba yun? purpose, bakit po Si Gutesa po ba yun? Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ma'am, si Gutesa lang ba or may iba pang witness na magre-recant? Sorry? intention po ba na may pagtakpan dun sa mga Syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. Ma'am, to clarify, si Sa Gutesa palagay po ko, ba yun? kahit ano pang mag-recant dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Ma'am, to clarify, yung Ano, pamilya na tinakot ay kay Gutesa, kay Corny Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya, ma'am. Ha? Si Gutesa nakita na. Basta.
Oo, basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo, asahan ninyo, tinakot ng tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang buong kapulungan nalalaman ng katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Ang sino nasa likod ng pananakot? Sorry? Nasa likod ng pananakot? Oo naman. Sino? Ma'am, sino ba? Sino? Hindi ko alam. Yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali.